mga kamyanan, tutukan ng mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Balita ukol sa kapayapaan at kaunlaran, hatid sa inyo ng Amyanan Media Channel. Mga balitang dapat tutukan ngayong araw sa Amyanan Reports. Bida ang accomplishments ng Northern Luzon Command sa naganap na ika-12 episode ng Kapihan sa Bagong Pilipinas. Commander's Cup Tournament 2024 sa Kaugnay Division nagsimula na. CPP-NPA sa nasasakupan ng 5th ID bilang na ang mga araw. Lahat ng yan dito lamang sa Amyanan Media Channel. Ibinida ng Northern Luzon Command ang kanilang accomplishment sa katatapos lamang na ika-12 episode ng Kapihan sa Bagong Pilipinas. Alamin ang buong detalye sa report ni Irish TV. Ipinagmalaki ng Northern Luzon Command ang kanilang mga accomplishments sa katatapos lamang na ika-12 episode ng Kapihan sa Bagong Pilipinas na ginanap mismo sa headquarters ng Northern Luzon Command, Camp Serviliano Aquinos, San Miguel, Tarlac City. Ibinida ng commander ng 7th Infantry Division na si Major General Andrew Costello ang kanilang mga tagumpay ukol sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa gitnang bahagi ng Luzon. Dagdag pa niya, 5 sa 7 probinsya rito ay nasa state of stable internal peace and security na. Kabilang dito ang Tarlac, Aurora, Pampanga, Bataan at Zambales. Samantala sa kanyang dagdag na mensahe, kanyang ipinahayag na patuloy ang kanilang operasyon sa pagtugis at pagpuksa sa mga natitira pang teroristang grupo sa lugar hanggang makamit na rin ang 2 iba pang probinsya ng Bulacan at Nueva Ecija ang kaparehas na estado. As of now, based sa guidance ni Comnolcom, we are winning our campaign here particularly in Region 3. Out of the 7 provinces na area of operation ng 7 ID, 5 already declared with the state of stable internal peace and security. Samantala, binigyang diin naman ng commander ng Northern Luzon Command na si Lieutenant General Fernil G. Buca ang kahalagahan ng patuloy na paglaban para sa pagprotekta ng teritoryo at soberanya ng bansa. Ayon sa kanyang pahayag, walang pagod nating babantayan ang ating teritoryo, lalo sa West Philippine Sea upang maisulong ang ating kapakanan at karapatan. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, sinabi niyang ang West Philippine Sea ay sa atin. Ito ay karapatan natin at kinabukasan at tayo ay maninindigan para sa teritoryo at soberanya. Mula dito sa Tarlac City, ako si Irish Ibe nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. Commander's Cup Tournament 2024 sa 7th Infantry Kaugnay Division na naglalay pang patatagin ang samahan at pagkakaisa ng pamilyang kaugnay. Opisyal nang sinimulan ang buong detalye sa report ni Judith Betchabe. Opisyal nang sinimula ng Commander's Cup Tournament 2024 sa Kaugnay Covered Court, Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Sa pamumuno ni Major General Andrew D. Costello, Division Commander ng 7th Infantry Kaugnay Division at ni Brigadier General Dennis R. Pasis, Assistant Division Commander. Ang torneo ay naglalayong higit pang patatagin ang samahan at pagkakaisa ng pamilyang kaugnay habang ipinamamalas ang kanilang husay sa iba't ibang larangan ng sports. Maglalaban-laban ang mga kupunan sa iba't ibang sports tulad ng basketball, volleyball, darts, swimming at billiards. Sinimula ng mga palaro noong Agosto 15 at magtatapos sa huling linggo ng Setyembre na nagbibigay ng sapat na panahon upang ipakita ang husay at disiplina ng bawat kupunan. Pinasigla ang aktibidad sa pamamagitan ng cheer dance presentations at isang masayang boodle fight na sumasalamin sa pagkakaisa at kapatiran ng bawat kaugnay troopers. Ang Commander's Cup Tournament 2024 ay hindi lamang isang pagkakataon upang ipamalas ang husay sa sports, kundi isang mahalagang hakbang upang higit pang pagtibayin ang samahan at kamaraderi ng bawat miyembro ng pamilyang kaugnay. Mula dito sa Fort Ramon Magsaysay para sa Amyanan Reports, ako si Judith Betchabe para sa kapayapaan at kaunlaran. CPP-NPA na nasasakupan ng 5th Infantry Division bilang na ang mga araw. Ito ang determinadong pahayag ng commander ng 5th Infantry Star Division sa isinagawang kapihan sa Bagong Pilipinas.
ng Philippine Information Agency sa Tugigaraw City. Ating alamin ang buong detalye sa report ni Miko Aguno. We are counting months na lang so that we could finally end insurgency in the entire operational area of 5th ID. Our deadline is until the end of this year and we commit to that deadline. Ito ang determinadong pahayag ni Major General Galiver Semires, Commander ng 5th Infantry Star Division sa isinagawang kapihan sa bagong Pilipinas ng Philippine Information Agency sa Tuguegarao City noong August 13, 2024. Matapang ang paninindigan ni Major General Semires na wala ng patutunguhan ang CPP, NPA at NDF sa nasasakupan ng 5th ID kundi ang pagbagsak. Ayon pa sa Commander, ang teroristang grupo ay nasa bukang liwayway na ng pagbagsak at nangakong mangyayari ito bago matapos ang 2024. Ayon kay Major General Semires, ang usapin sa insurhensiya sa Pilipinas ay nananatiling isang mahalagang issue na dapat matugunan agad ng kaukulang pansin bago paigtingin at pagtuunan ang external security ng bansa. Ang sunod-sunod na deklarasyon ng mga dating kuta ng CPP-NPA sa Region 2 ay matibay na patunay na nawawalan ng impluwensya at suporta ang komunistang teroristang grupo sa dati nilang mga taga-suporta. Samantala, tiniyak ni Major General Semires na kahit na mabuwag na ang kontrol ng CPP, NPA at NDF sa mga baluarte nito ay hindi mawawala ang kasundaluhan. Mananatili umano ang mga ito at patuloy ang kanilang sinumpang tungkulin na masiguro ang seguridad at kaligtasan ng bawat mamamayan. Dagdag pa ng General, mananatili ang kasundaluhan na kasama ng taong bayan sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan at pangkahalatang kaunlaran. The Army will still be there. So hindi po aalis ang Army. The Army will still be deployed. The AFP still supports kasi part pa rin yun ng aming pledge operation. Peace support, law enforcement support, and development support. Yun ang role ng Armed Forces of the Philippines. Sa kasalukuyan, nakatutok ang 5th ID sa pagtugon sa natitirang mga kuta ng mga terorista sa kanlurang bahagi ng lalawigan ng Cagayan hanggang sa Cordillera. Ito ay matapos matagumpay na mapalaya ang mga lalawigan ng Quirino at Nueva Vizcaya mula sa ideolohiyang Marxista, Leninista at Maoista. Dagdag pa rito, 11 munisipalidad kasamang 2 mga lungsod na kinilalang nasa ilalim ng kapangyarihan ng CPP-NPA sa lalawigan ng Isabela ang nakalaya na sa kanilang kontrol. Sa kabila nito, nananatiling maingat si Major General Semires at hindi minamaliit ang natitirang puwersa ng komunistang grupo. Binigyan din pa ng commander ng 5th ID na hindi dapat binabaliwala ang CPP-NPA. Anya, kahit nasa bingit na sila ng pagbagsak ay walang puwang para magkampante. Yun ang ating greatest fear. If we underestimate our foes, dyan na tayo mag-fail. That's why we never underestimate the capabilities of the NPA, especially na mga learned people yan, yung mga commanders yan, political instructors. Magagaling na tao yan. That's why they are holding positions. And that's why they are still remaining in the organization. Tiniyak ng Defenders of the North sa publiko na mayroon silang pamantayan upang gawing walang kabuluhan ang natitirang puwersa ng CPP, NPA at NDF para magsulong ng kaguluhan at gumawa ng teroristang gawain sa jurisdiksyon ng Star Division. Para sa Amyanan Reports, mula dito sa Gamu Isabela, Miko Agonoy nag-ulat para sa Balitang Pangkapayapaan at Pangkaunlaran. At yan ang mga balita mula sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Abangan niyo ulit kami sa susunod na linggo para sa iba pang mga balita. Ako si Mark Lines. At ako naman, si Jun Rebosa. Kami ang inyong kaugnay na nagsisilbing tala sa lupa, karagatan at himpapawid. Sa tatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa. Sa tatahang lakas sa ilaga, para sa bayan. Kasa'y aking iingatan, pagtatanggol ko ang ating bayan. Isusulong ang kaunlaran at kapayapaan. Ito'y tiyabyanan sa alapaap sa dagat sa lupa. Sandatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Tatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa. Sandatahang lakas sa ilaga, para sa bayan. Ito'y iingatan. Mga kaamyanan, subscribe, like, and share our YouTube channel. Hit the notification bell below upang maging updated sa latest news and happenings sa Hilaga at Gitnang Luzon. Dito lamang yan sa Amyanan Media Channel.